Sa keyboard, mga letra'y matalim. Si FUG, ang kritiko walang patalim. Mga politikong sakin, kanyang binubuhay. Kahit ang buhay, kanyang ginagatasan, di niya maatin. Mga masahina ang puso, tinatawanan sa kanilang hirap. Mga po, dinasahan, influensya'y ginagamit sa maling paraan. Pero si FUG, di papayag, lumalaban. FUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangitipid sa ititindi. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Sa bawat post ang liwanag ng katotohanan. Mga baluktot na plano, kanyang sinisilipan. Para sa masaan laban ay kanyang pinapasan. Kahit na ang kalaban ay makapangyarihan, hindi pwedeng ang tao'y laging alipin. Ang kanilang dangal di dapat tapakan. Si FUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ng tunay sa mali. FUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangitipid sa ititindi. Mga politiko ay laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Na-mention lang. May handang tumulong. Sir Canlas, maganda ka. Hindi pwedeng ang tao'y laging alipin ng kanilang dangal. Di dapat tapakan. Si FUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ang tunay sa mali. FUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangigipig sa ititindi. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Lakas ng loob, kanyang bitbit ang katiwalian. Di kayang sabihin tahimik bawat post para sa bayan. Si FUG, ang sandigan mo kabayan. FUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangigipig sa ititindi. Mga politiko ay laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Tinig ng bayan, hindi mag-alaho. Si FUG, patuloy sa kanyang pangako. Sa bawat para, kanyang sinisigaw ang katotohanan. Pangako niya di malulusaw. Hello, hello, hello. Diyan po ba kayo, guys? Magandang gabi sa inyo lahat, mga kamag. At syempre sa ating mga ka-UB at mga kabatas dyan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa sa radyo. Joke. And wait lang guys. Teka. Hello. Usahan natin to hanggat maaga, no? So, ito nga, guys. Pero siyempre, bago yan, bati muna tayo. Shoutout muna. Shoutout, Rocket! Sausaw, nandiyan ka pa ba? Maganda, shoutout sa'yo. Marian Nandale, shoutout sa'yo. Mukhang may session after. Wala naman.
Wala naman. And sabi mo may unli GCash. Walang unli GCash. At shoutout sa'yo, Stone Trooper. Oy, ang tagal mo yata na wala Stone Trooper. Saan ka na? Addictus Rex, oh, good night bro, good night. And Len Roa, shoutout sa'yo. Lemon, yay, shoutout sa'yo. So, ito na nga. Medyo ano dito kanina eh. Natawa ba? Kailangan ko bang matawa? Kasi ano eh, parang kasing nagmamarunong sila, no? Kunwari alam nila yung yung GCash. Kasi siyempre ako gamit ko rin ng GCash pambayad sa mga bills. 'Di ba? And so ba't ba kasi ayaw lumaki nito? Nakakainis naman. So, panoorin natin tong video. At Nanay Mirasol, good afternoon po. Good afternoon, Malungkot sir. si ma'am, si sir. Ngayon na napangiti si ma'am. Pero mukhang mabigat ang problema niya po. Laki nga, sir, ay Perfect Defect, shoutout sa'yo. Dito marami silang contradict doon sa mga sinasabi nila. Parang self-defeating ba? Ganun. So, ayan. Gaano po kalaking problema? Palitin natin. Walain natin yung problema niyo. ako po ay natatakot. Natatakot kayo? Naninervous po ako. Ba't po kayo natatakot, ma'am? Ngayon lang po ako nakapunta dito. Natatakot kayo kay Sherry o natatakot kayo doon sa... Wait lang. Kaya siya natatakot. Kasi first time niya, ano pa siya, yung... Parang galing kasi sa sobrang... palitin o palakihin. Yung problema siguro ni nanay, baka mapaliit. Pero yung problema nung inireklamo, baka lumaki. So, hindi talaga magiging balanse. Ano kasi nangyayari dito? taong nireklamo nyo. Hindi naman po, sir. Ako naman po lang ang nahingi ng tulong na mabalik lang po yung pera namin. Wala naman po akong masamang ibang intensyon. Yung pera? 250k, sir. Uy, pambili sana po ng ano yun. Nakisuyo po ako ng pagkuha ng sasakyan. So dito, kung mapapansin nyo si nanay, may pagka ano pa, kasi sobrang parang probinsyana. So parang medyo, parang inosente ganun. Parang may pagka-inosente pa. So ayun. Stone Trooper, ba't ngayon ka lang ulit? Kumusta ka na? Nabuhay ka. Kahel, shoutout sa'yo. At tuloy. Mister. Opo. At pinsan ni Mister ay si Neil Monteverdos. Senior Master Sergeant Neil Monteverdos. Mhm. Naibigyan niyo na po pera sa kanya na 250. Opo, sir. At yun po ay para sa bayad sana sa Opo. bibili niyong van. Opo. Anong klaseng van po? Kahit po second hand, idol. Okay. Naibigyan niyo ng pera. Opo. Pero yung van, Wala po. hindi pa rin na ibibigay sa inyo. Wala po. Bakit daw po wala pa rin yung van? Pag po sinachat ko po si Sir Neil po ang nakakachat ko. At hindi ko naman po Rapi, Sokmed detox ko lang. Huwag ka magsimula. Kaka-detox mo lang. Tagal mo nga nawala no? Saan ba galing? Hey, Silent Scream, shoutout sa'yo. And Sausaw, nalobat ka. Baras mo naman. Oh. Marcy ay sasabihin po lang, i-refer po lang sa akin ng Sir Neil na wala pa daw pong unit ang van. Teka muna. So ang kausap nyo ay si Neil. Opo, ako po doon nakisuyo ng pagkuha. Nakisuyo kayo sa kanya na hanapan kayo ng van. Opo. So hindi talaga siya ang may-ari ng van na bibili nyo. Hindi po. Ipapangalan po lamang, sir, na ipangalan po lang ako dahil wala po akong kakayang magkuha ng sasakyan. At ako po ay pangalan Kasi niya. kung si nanay ay may alam, no? Hindi niya na kailangan pa na humanap ng tao na para kasi ito parang dito sa una kasi parang para bang ang sinasabi ni nanay ay bibili ng second hand na sasakyan. Pero mamaya makikita natin kung ano ba talaga. Kasi nga parang inosente nga eh. Parang wala silang alam sa mga ganyan. So ayun, tuloy natin.
mabigyan po ako. Okay, so si Neil ang binigay niya ng pera at si Neil naman ay bibili yung second hand na van para ipasa sa inyo. Wala naman daw po sir siyang account. Magagaling kay Sargento Marcelino. Sir, ganito po. Sir. Ako po sir ay nakiusap po ako kay Sir Monteverde na ako po ay ikuha kung pwede ng sasakyan. Opo. Siya daw po sir ay walang bank account. Kung pwede daw po, ipagkatiwala daw po namin kay Sir Marcelino Murcia ang pera. Tanong po sa akin ni Sir Nel, magkano ang budget mo? 200k lang po. Sir, ay tanong ko doon kung ari ang 200k dahil po siya daw po ang may bank account ay ang Sir Marcelino. Shoutout sa'yo, Uzi Zero. First time mo pumasok dito. Yan, guys, susuportahan natin yung mga link na yun na pinapasok ni Perfect Defect. Yan, mga kasama nating mga small vloggers dito sa Kabatas, no? Support po tayo. Maraming salamat po. Kailangan ng bank account kung ang bayaran ay cash. Second hand naman Doon to. po ihuhulog daw po yung pera sa bank account pong ibinigay po ni asawa po ng Sir So Marcelino. bibigay ka ng cash. Teka muna. Yung pera ay ihulog mo sa bank account. Opo. Hindi yung cash Hindi po, tapos hindi po, ibibigay mo idol. Hindi po. upfront. Okay, so wala na bank account itong si Neil, kaya ibibigay nyo na lang, ipasa yung pera kay Marcelino kasi may bank account si Marcelino. Opo, sa asawa niya. Sa asawa pa ni Marcelino. Opo, sir. Na si Realin. Opo. Kinakasama lang to, hindi asawa. Okay. Opo. So yung pera po ay na-deposit nyo na? Kanino nyo Sa dineposit? bank account po ni Ma'am Realin Navera po. Realin, na kinakasama ni Marcelino. Papasokin na silang lahat para magkalaman Pasok, akusado. na tayo. Okay. Sino pong huling kausap nyo? Si Sir Marcelino po, at ibabalik na lang daw po na yung pera. At Okay. Paano matagal? Live to kanina. Ito si Marian ka mo. Paano matagal? Kanina lang to eh. Kaya nga sabi ko, Martes na Martes, nasa RTIA siya, maaga pa lang. Martes to eh. Ay, ang bilis magtiwala ni Mudra, oo. Kasi nga, parang may pagka-inosente sila dahil nga probinsyang-probinsya siguro yung kanilang lugar. Pinanood ulit live mo kagabi, Kuya Mags. Nabisit din mga kapatid ko, yung mga pultol fanatics din sila. Tawa na. Gagi, baka nagalit sa akin yung mga yun. As 1103 shoutout sa'yo. As in, hinulog niya lahat. Oo, parang ganon. Hindi, binigay niya doon sa pinsan niya and yung pinsan naman niya, inihulog doon sa bangko yata nung kausap nila. O, ayan. Ayun, date sa taas, magbasa ka. Ito si Ate Marian talaga na ano na. ayusin daw po yung pinadala niyang Okay, sige po. Pera. Wala. Sige po. Sarge, magandang hapon. Okay, kasama niya yung kanyang kinakasama, si Ma'am Realin Navera. So Dito na magkakaalaman kung second hand ba talaga yung pinapabili ni nanay. Okay? Tapos magiging magulo dahil sa... Wag ko na i-spoil. alas niyo po, Sarge, na natanggap niyo po yung 250? Actually, sir, hindi po talagang tinanggap. Sa bangko po yan dumaan, sir, sa PS Bank. Kaya nga, pero sa pangalan po ng inyong kinakasama na si Ma'am Realin, Yes po. nandun po pumasok O sa... yan, natandaan nyo guys ha. Dito pumasok sa bank account ni ma'am. Itong babae na to. O, tuloy. account ninyo, 250. Okay, willing ho ba kayo ibalik? Willing naman po, inaasikaso po yan, sir. Kasi po, pinag-isip po naman, di ba ma'am, nagka-usap tayo nun. Di ba hindi naman po namin kayo yung usap natin ito? Kasi sabi ko po sa inyo ngayong week, aayusin po yan. Yung una kasi, sir, pinadala na namin sa Cebuana yung pera. Hmm. Ngayon, di ba sabi niyo may mali na Opo. na reference number. Ngayon, bumalik uli si pera. Ngayon, nakiusap kayo na sa GCash pwedeng ihulog. Opo. Ito na yung Gcash guys. Dito ako natawa kanina eh. Ito na yung Gcash. Team replay lang po. Good night, Bunso. Oo nga, may question. Kaya sinagot ko. Sabi ko, kanina lang to. Kagabi kasi gano'n din na ano mo kagabi. Good evening, Loretta Adawag. Shoutout sa'yo. Welcome sa live. Tuloy natin to. Sir. Yes, po. I'll make it shortcut. Yes, sir. Short and sweet. Ito na naman kasi tayo sa I'll make it shortcut. Kasi kaya hindi
hindi talaga makakapagpaliwanag yung inireklamo kasi nga gusto niya shortcut palagi. Imagine guys sa judicial natin system, gusto niya palagi may cut the process. Pati ba naman dito? Gusto niya shortcut pa din. Perfect Defects, salamat sa iyo Alright. Napapasayo tuloy ako. Bakit hindi nyo lang po i-withdraw yung 250,000 sa bangko and then ibigay nyo po sa kanya yung pera, boom, tapos? Oo nga. Ba't kinakalpadaan sa GCash? Oo nga, yung kagabi re-upload yun kasi nakita ko yun, naalala ko yun, nakita ko kay Teacher Mark. Pero ito, kanina lang talaga to. Move on tayo. Dadaan pa sa deposit. Hindi kasi po, ganito po kasi sa amin sir Isla po kasi sa amin. Ang kausap nila yung Rodarda. No sir, ano bang Yes, bangko sir. mo? Si Amis po ang may bangko sir na. Okay, ano bang bangko niyo? Yes. So isla sila. Kaya talagang medyo medyo wala silang alam sa mga masyado kasi isla sila. Ayan, tuloy natin. Pero itong mga to kasi pulis kasi itong isa. Kaya medyo siguro nakakapunta-punta ng Manila, ng mga syudad, ganun. Saan po? Sa Imus po. Sa Imos. Di pumunta ka doon sa branch mo sa Imos, sabi mo, i-withdraw ko ng 250. Hindi po sir, yun po ko pinadmin kay Shobe Hernandez. Sino po si Shobe? Yun po yung nag-asikaso nun sa sasakyan po. Naku ma'am, wala silang pakialam nung kay Shobe. Ayun na nga po sir. Kaya po sabi ko kay ma'am, kami po talaga ang maghahabol dyan kay ma'am. Ito guys ang ano ko dito Kasi nga sabi ni sir, yung police, sabi niya, isla po kasi kami. Kaya ang nangyayari dito guys, pasalin-salin yung money. Kasi nga, siguro yung sinasabi ni ate na tao, iyon yung pupunta sa kasa para kumuha ng sasakyan. Yun. Kaya, hindi kasi inintindi masyado ni Idol Rapi yung sinasabi nung pulis kanina. O, tuloy natin. Shobe. Sila mo po, nag-usap na po talaga kami niyan. Hindi ko lang po alam kung... Teka muna, bibilin, lumalawak to. Ang kausap nila, itong si Sargento Monteverde, Sargento Neil. Opo. Okay, bakit niyo pinasa ulit? Gusto ko manggaling sa diretso, bakit niyo pinasa yung pera dito kay Sargento Marcelino at si Sargento Marcelino pinasa naman sa kanyang live-in partner. Itong live-in partner pinasa naman kay Shobe Hernandez. Shobe, nagpapasa na. Tapos pag natawag natin si Shobe, pinasa na naman kay Boshi. Hanggang kay Ronnie. Kay Pashi. Wala na. Kay Sherry. Hindi naman wala, Idol. Nandyan pa rin yan. Kaya lang nga kasi, medyo kaya gusto mo kasi lagi shortcut. Kaya hindi mo talaga makukuha yung diba? Yung ng investigasyon. Oh. Usap po sa akin yung si Mirasol na doon sa po sa account ng bangko. Ay wala po naman ako. Ako'y walang gayaan. Alam niyo, malinis at mabilis na transaksyon, cash ibibigay doon po sa inyo dahil kayo po naman pa kamag-anak, ba't niyo pa kailangan ipasa pa sa ibang tao yung 250? Ito, sabi natin Marian, wala bang mag-anak kayo na marunong ba't sa ibang tao nagtitiwala? Actually, itong pulis na to, ito yung pinsan ni nanay. Diyan niya pinagkatiwala yung pera. Tapos ito naman pulis na to, dito niya pinadala sa babae na to. Kasi nga walang bank account itong yung pinsan na pulis. So itong si ate, pinaki dito, nakasamahan niya naman sa opisina itong asawang pulis. Di ba? Magkasama sila sa trabaho. So yon. Kasi nga, malayo isla nga kasi sila. So since si ate meron siyang bank account, dito pinaki para maibigay doon sa maglalabas ng sasakyan. Okay? Ayan, tuloy natin. Pagkakatiwala sa inyo, pambilisan ng sasakyan. Wala man mangluloko sa inyo dahil polis naman kayo. Kailangan daw po kasi nung account number sa bangko. Ay ako po ay... Teka muna, sir. I-report ko po sa kanya. Sino may-ari ng sasakyan pagbibilhan? Nakuha po sir. Sa Bacoor po, Toyota Bacoor. Oh! Di ba? Ang sinasabi kasi ni nanay,
kahit second hand. Kaya ang iniisip agad ni Rapi Tulfo, second hand yung bibili ng sasakyan, cash na 200,000. Pero sa kasa kasi, manggagaling, brand new na sasakyan, pero old model. Kaya medyo matagal talaga. Diba? Tapos, hindi naman sila mismo yung nag-a-appear doon sa kasa. Okay? Tuloy. Bibili niyo, hindi second hand. Hindi po, sir. Ang gusto nila yung parang kasi ang tagal dumating kasi sir nung unit Nainip po sila kaya Ilo-loan nyo yung unit? Yes, sir. Na siya ang gagamitin yung bank account. Yun. Na-loan na kasi. Na-loan na. Tapos nainip itong mag-asawa. Akala, ang isip agad nila parang niloloko sila. Or, baka naman may kamag-anak na sinasabi na baka inano na yung pera. Diba? Baka tinakas na yung... Baka ganun ang nangyari dyan. Kaya kasi may pagka... Diba? Inosente itong mag-asawa. Okay? Sabi kasi naman, makala ko second hand ang bibilihin. Kahit po second, ari na rin po, sir. So, ang balak nyo sana talaga brand new na sasakyan. Kahit bibilhin sa kasa. So, idadaan sa ilo-loan. Sir, ganun po. Yun po, sir. Yun. Ngayon, sabi nung babae, na asawa ng pulis, naikuha na po. Kaya ngayon, ito namang mag-asawa, hindi kasi nila maipaliwanag kasi nga, sino-shortcut sila ni Rapi Tulfo. Gusto nila shortcut agad. So hindi maipaliwanag nitong dalawang mag-asawa na naipasok na yung pera doon sa kasa. Siyempre mahirap nilang i-refund yun. Mahirapan, maraming proseso, di ba? Ayun, tuloy. Loan, okay. Since hindi nag-materialize yung loan, ibalik na lang po natin yung pera. Opo. Kasi nainip nga po sila, sir, kasi... Nag-materialize idle, kaya lang nga, nire-refund na nila kasi nga umurong na itong mag-asawa. Hindi kasi masyadong inintindi ni idle Yan, ang tagal kasi nung dumating. Kasi yung lumang modelo ang gusto nila, ayaw nila yung may nguso na yung bago ngayon ng Toyota. Ang gusto pa rin nila yung luma, high ace. Okay. So anyway, sir, hindi naman pala natuloy na yung transaksyon at gusto na nila mabawi yung kanilang pera, ibalik na lang po natin siguro. Sino naman po sinabi nyo kanina? Si Shobe po, yun po yung nagpadala ng pera. Sino po si Shobe? Yung kausap po namin doon sa Ba't yung pinagkatiwala kay Shobe? Hindi po, sir, kasi Si Shobe yung ba taga-dealership? Hindi, sir, yun yung pinagpadala mo ng Gcash. Ayun na. Ng 250. Pero parang nagtataka ko man paano nagkaroon po ng 250. Parang... Ito na. Ito na si Sherry, guys. Tingnan nyo, nalilito rin ako Nalilito rin ako. Sa totoo lang, nalilito rin ako. Ang dami na kasing involved na tao. Diba? Tuloy. Hindi ko din nga po ma'am, pero may din po siya. Ang maximum lang po kasi sa Gcash, ang pagkakaalam ko po is 50 po kung hindi po ako nagkakamali. Dahil sinabi ni Shari na hanggang ang alam niya 50,000 lang ang GCash, pero actually hanggang 500,000 yan, guys. Ako nga 250 ang minimum, ang minimum ko Tuloy. Opo, ito rin po Tingnan yung reaction ni Rapi Tulfo. Tingnan nyo Tingnan nyo reaction ni Rapi Tulfo. Ayun po, ma'am, yung nasa po sa amin. Kaya masyadong maalam tong mga to Hindi, para bang inosente pa sila sa mga ganito-ganito. Kasi nga taga-isla sila. Kaya ang hirap intindihin kasi nga si Idel, pinuputol niya yung sinasabi nitong mag-asawa. Kaya nalilito tayong lahat. Tuloy. Kami mga staff, 50,000 lang po kasi ang maximum ma'am sa Gcash. Tapos ma'am, pakisagot lang, 50,000 lang pala. Okay, wala akong alam dyan sa mga Gcash na yan. 50,000 lang. Ikaw mismo nagsabi, Rapi Tulfo, na wala kang alam. Pero ano gagawin mo ngayon? Si ma'am sa Gcash, bakit naging 250 po? Iyan po, isinend po sa amin, sir. Ayun po, kaya nga po. Lukhan po ito. Kasi kung 50,000 lang ang maximum sa Gcash, ang di ba? Sabi niya agad, lukuhan po ito. Hindi naman ako umaabot ng 250 kasi wala naman akong ganun kalaking pera. Kaya lang sa isang buwan, ang minimum ng Gcash ko hanggang 250 kasi ko parang, ayun. Depende sa pag-apply ng Gcash, pero hanggang 500,000 lang talaga. Ang gulo nga, di ba?
High Ace naman na sasakyan, daming na aksidente High Ace. Nalilito na si Lemon. Wait lang, reservation fee ba? Hindi, parang down na yon yung 250. Oh. Tuloy. Hindi mo ipadala, umabot to ng 250. So meron pong nag-magic dito, magic sa papel para to make it appear. Ito mahirap kay Rapi Tulfo. Naniwala agad kay Shari. Di ba? Kitang-kita dito guys, yung red flag, pag si Rapi Tulfo ang nag-iimbestiga, kasi kung ano sabihin ni Shari, doon na siya naniniwala. Di ba? Kaya madalas, lagi siyang nasusunog. Lagi siyang nababasag. Di ba inusgahan niya agad eh. May lokohan na agad. Hindi mo na siya nagtanong, paano naging 250? Baka naman, di ba? Hindi na siya nag-iisip. Hindi niya na nilalawakan yung utak niya. Hindi ba siya nagtaka bakit nakapag-send ng 250,000? Pero hindi siya nagtaka, pero inisip niya agad, may kalokohan na agad. Di ba? Kaya ito talaga yung problema sa Rapi Tulfo in action. Guys, kitang-kita dito. Yan na si Neil Canvas Kararating lang daw. Napakabait ng moderator mo. Gandang gabi. Ay, Shari. Iuwi kita dyan, mahal ko. Gagi. Paano may magic kung makikita naman yung... Oo nga eh. Actually, na-down nga sa sasakyan eh. Hindi lang talaga maintindihan ng mag-asawa. Wall clock madala mo, Kuya Mags, kasi big time eh. Hindi naman. Wala. Hindi naman umaabot ng 250 yung pumapasok sa Gcash ko kasi ginagamit ko lang siya pang bayad ng mga bills. Totoo lang. At saka hindi naman ako nagkakapera ng ganong kalaki. Nandiyan na lahat ng pera na hindi naman pala totoo. Kahit nga bangko, sir. Tapos, ito po, Magkano lang po kahit tapos sa ito bangko. po yung natatawa si Shari. Kahit daw sa bangko, magkano lang. Sa bangko daw, ano lang, hindi, may limit ito. Ano ba itong mga to? nung show. Akala ko dito, guys, ignorante itong mga galing sa sa Quezon, sa yung mga taga-isla. Akala ko mga ignorante. Silang dalawa rin pala, ignorante. Di ba? I love you too. Silang dalawa rin pala, ignorante. Sa amin. And then si Shobi po, ma'am, si Shobi po ay nanloloko. Ito po, sir. Alam na alam ni Shari kasi nag-Gcash ka. Ito po yung may-ari po ng Gcash para malaman po natin kung sino po yung naka-receive daw po ng 250,000. Ito rin kasing naka-receive, magulo din kausap. Pakinggan nyo ha, guys. Magulo din kausap nung yung nag-receive eh. Ilan po yung Gcash. Ito, bakit Shobi? Ngayon, Humphrey naman. Charles Humphrey. Ito po yung sinasabing pinagsenda nila ng 250,000. Ma-verify lang po natin kung talagang naka-receive po ba talaga sila. Mr. Charles Humphrey, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Naka-receive ba kayo ng 250,000? Wala po, sir. Okay. Hello po? Wala po. Wala po, sir. Alright. Ma'am, wala siya na-receive. Wala daw siyang na-receive Ang gulo, di ba? Ang gulo eh. Wala daw siyang na-receive pero may pinadala. Magulo rin talagang kausap kasi yung naka-receive. Ang dami ng pangalan na involved kaya medyo nakakalito. Sabi ni Blank Spider. Ang hirap pag hindi kabitan ng topic. Pero dito kasi, ang maganda dito kasi guys, makikita natin dito yung red flag talaga ng Rapi Tulfo. Makikita natin dito, tinan nyo tuloy. 250. Teka pala, si Shobi nagpadala ng pera. Anyway, halos lahat naman ng mga pinapakita natin dito, may red flag na makita naman talaga lahat. Kaya lang dito nakakaano rito, ito nakakatuwa. Tinan nyo Pinadala niya po dun sa Charles. Kita mo na, sabi ko na nga ba, magpapasahan to eh. Kasi nga ayaw niya kasi pagpaliwanagin itong mag-asawa. Ngayon, kausap natin si Humphrey, Mr. Humphrey, wala. Bakit mo pinadaan kay Shobi, tapos si Shobi papadaan kay Mr. Humphrey?
Hindi po, si ma'am po ang nagbigay ng GCash account na yun. Doon daw po iba. GCash account ni Humphrey. Opo. Mr. Humphrey. Kaso wala kang pumasok. Opo, tsaka ngayon lang din po namin nalaman nung si ma'am ay nagtawag kasi March pa daw po, hindi pa po. Ganito na lang po. Sir, Sarge. Yes po. Yes po, sir. Sargento Monteverde, Sargento Marcelino. Isolin nyo na lang. Yes, sir. Bigyan ko kayo ng taning ng... Takot kasi sila eh. Yung dalawang mag-asawa, takot din eh. Kaya hindi nila may paliwanag kasi kinakat sila eh. 3 days. In 3 days, pag hindi nyo po na padala to, may problema ko kay malaki. Promise. Pero niya, malaki problema. Ito sa Senado, sasabihin ko may bagong modus ngayon, masasalang po kayo. See? Senate hearing na agad, guys. Senate hearing na agad dahil sa 250 na wala naman siyang alam, no? Ang inisip niya agad, modus na agad sa GCash. See? Magkano gagastusin mo sa hearing, Rapi Tulfo, na pera namin? Dahil lang sa 250,000 na yan, na hindi mo alam, na wala kang alam sa GCash. Pinadala sa pinagpadalhan nung nagpadala, na pinadala ng pagpapadala. Gagi. May transaction receipt naman yan, di ba? Meron, papakita mamaya. Pero tingnan nyo reaction ni Rapi Tulfo. Mamaya. Nako, baka sa sugal pinadala, hindi naman. Pag ginawan parang 3 days po, ma'am, sir. Ma'am. I don't care kung kanino kunin, kay Humphrey, kay Bogart Humphrey, Joffrey, Sipre, kanina pang Poncio Pilato, basta 250 may balik na. Di ba kasi ganyan siya eh. Kaya magulo yung investigasyon eh. Ganyan kasi siya eh. In 3 days. Pwede. Sir, ikaw nyari dito. Balik niyo po, sir. Usap na lang kayo ni Sargento Monteverde. Pag hindi niyo po naibalik yan, ano ba ngayon? Isang issue o kaso lang. Bagong modus agad. Kaya nga eh. Tapos Senate hearing agad. Paano modus yan? Paki-explain nga. 18 Tuesday po. 18. Di ko hanggang Monday, sir, may balik na sa kanya 250. June 24. Tatawaan ko po yung kamkrame. Kasama po sa hearing na... My goodness! Dahil sa 250,000 na GCash na hindi pa naman niya talaga naliliwanagan, guys, kamkrami na agad. Anak ng tipaklong talaga, oh. Pero ako, guys, gusto ko talaga maano to sa Senate hearing. Bakit ka mo? Mapapahiya siya eh. Mapapahiya siya dyan eh. Sabi ni Neil, si Idel gumugusto lagi magsayang ng pera para sa napakawalang kwentang hearing. Kaya nga eh. Anong pang high blood na naman ba to, sir? Medyo pang high blood talaga to. Janet. Kawawa naman si Poncio Pilato, matagal na nanahimik at ginugulo ni RT. Kung totoo walang 250k, paano sila ma-approve sa financing? Oo nga eh. Na-down na nga daw eh. Kaya lang nainip yung mag-asawa. So ang nangyari, parang ang nangyari ito, nire-refund nila. Hindi lang talaga nila maipaliwanag kay Rapi Tulfo kasi nga pinuputol sila pag nagsasalita sila. Ang isip agad ni Rapi Tulfo, modus na agad nung mag-asawa, hindi naman makaimig yung dalawa. Takot eh. Takot eh. Di ba? O yan, nagbigay na nga ng taning agad. Ganon kadali maghanap ng na ibabalik agad. Ay, isasalang po namin. Mapapahiya po kayo sa... Imagine na, tatawagan yung krami. Isasama doon sa hearing sa Senado. Dahil sa 250,000 na GCash na wala naman siyang alam. Siya na nagsabi mismo wala siyang alam sa GCash. Tapos isa Senate hearing agad. Tipaklong naman Rapi Tulfo naman, maawa ka naman sa bansang Pilipinas. Baka meron pang mabubulgar na kung ano pang mga hindi maganda. So, if I were you, solid nyo naman po. Total, natangkap nyo naman talaga yung pera into 50. Okay. Kaya ba, sir? Hindi ko kaya niya, sir. 3 days. Hindi ko kaya 3 days lang. Sir, pwede po ba mga hanggang katapos?
Kayo. Ma'am Mirasol, Katapusan po ma'am Tony. itong buwang ito. Sige po ma'am, pagbibigyan ko po ikaw. Kasi Ang nakainis dito guys, no? Sabi niya wala silang alam. Tapos sinabi lang ni Sharina hanggang 50,000 lang yung minimum nila. Sana guys, di ba, nag-imbestiga sila, nagtanong sila kung paano naging 250 yung naipadala. Ito yung nakakainis dito. Tapos sasabihan nila agad na modus yung mag-asawa. Di ba? Talagang nahusga na agad. yung si Ma'am Shobe din po, ano yung natin dyan? Ma'am, bullshit. Sorry, ma'am, sorry ha. Tamo, bullshit. Di ba? Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo yung sinabi niya. Oh. Ni Sargento Monteverde. Pag hindi niyo po naibalik yan, Ngayon po, 18 Tuesday po, di ko hanggang Monday sir, maibalik na sa kanya 250. June 24. Tatawa. Kayo. Ma'am Mirasol, Katapusan po ma'am itong buwang ito. Sige po ma'am, pagbibigyan ko po ikaw. Kasi yung si Ma'am Shobe din po, ano yung natin dyan? ma'am, bullshit. Sorry, ma'am. Di ba? Bullshit daw. Wala ka pang napatunayan, bubullshitin mo yung mga tao. But guys, sobrang unfair. Papatawag ko yan sa next hearing ko, si RT. Oh, what if nahulog na yung pera at sa down payment? Nahulog na nga daw. Tuloy. Sorry ha. Wag ako. Alam ko may nangyari modus dito. Di ba? Oh guys, alam niyo na ha, huwag si Rapi Tulfo. Kasi alam niya agad na may nangyaring modus. Nasira na naman, may isang pulis na naman na nasira ang pangalan na hindi naman niya talaga alam kung ano, wala naman siyang alam sa GCash. Di ba? Ay! Bastos bunga. Ay! Nahihulog, wala nang ibabalik. Hindi, siguro baka pwedeng i-refund. Yun nga ang problema, nahulog na as down payment. Yun nga kaya nahihirapan silang i-refund eh. Oh, wag din kami, sabi ni Sausaw. Wag kami. Oh my goodness. Oh. Wag natin magbanggit mga iba pang pangalan. Okay? Ang sa akin na lang kung kailan nyo kaibalik yung pera. Kasi kapag dinala po natin sa Senado ito, magkaroon ng full-blown investigation, di magkabulkara na. Di ba? Di ba? Pinapanakot palagi ang Senado. Guys. Yung kayo nang tumulong kay Palo, yun nga eh. Kawawa itong mag-asawa dito eh. Pati yung pulis na yung pinsan nila. Kumusta naman, Mars Meloyap? Tawagan ng kasa. Ayan. Yun ang mahirap ang tumanda kayong corazon ko, shoutout sa'yo. Welcome sa live. Hilig manakot, di ba? At ang pinapanakot, Senado. O, tuloy. Pagtatawanan pa kayo ng di oras dito, pa doon. So at least po, pahig na sila katapusan. Po sir. Imagine, ginagamit niya ang Senado para pagtawanan yung mga nagiging akusado dito sa kanyang programa. Di ba nakakabwisit guys? Ginagamit ang Senado, ginagamit yung pera natin para makapagpahiya ng mga nirereklamo sa RTIA. Isipin niyo mabuti. Hey, Sir Gabriel, shout out sa'yo. Welcome sa live. Oh, hi Ma'am Cory. Ayun si ate, hide na naman ako sa Facebook. Ay, ganun. Isusoli yung 250. Okay sa Wala inyo. naman po akong problema, sir. Gusto ko lang po mabalik talaga yung pera, sir. Huwag ka naman po sa akin magtatampo. Sige. Hindi naman po, inaasikaso nga po namin yan. Nga po, sir. Okay lang. Magwawan dyan. Imagine magkausap lang sila kahapon. Kasi ngayong araw tong hearing na to eh. Kausap lang sila kahapon, tapos nagulat sila na nandito na sa RTIA.
Oh. Of national importance ba yan para dalhin sa Senado? GCash daw eh. Imagine na guys, dadalhin niya sa Senado yung GCash na problema na hindi naman niya alam. Kaya laging basag to eh. Si Rapi Tulfo eh. Year na po. Awan yan na pala. Jesus Mariosep. Magwawayar na po, sir. Pasensya na po talaga. Kasi nga hindi naman pag nag-down ka, hindi naman agad-agad ma-approve yan, di ba? Sabihin na natin na-approve nag-down na. Hindi naman agad-agad may release yung sasakyan kasi nga ang hinahanap nila yung old model. Old model na Toyota na high ace. Shoutout sa'yo, kadama. Ang lumalabas dito, na-down na yung pera. Sinabi kanina na ano na po, okay po na ano na yung sasakyan kaya lang nainip po sila Sabing gano'n, so ibig sabihin na i-down na yung pera. Sabing gano'n, hindi lang kasi sila pinatapos ni Rapi Tulfo na magpaliwanag. Yun kasi naging problema dito. Di ba? Depende sa papeles yan. Di ba? Tuloy. Ako po wala nang isakada sa tindahan. Matagal ko na po, sir. Kasi tumagal sir kasi ang pera nga doon nga po sa sa Toyota. Lagi rin diba? Yung pera na sa Toyota, pero hindi pa rin yan paniniwalaan ni Rapi Tulfo. Pakinggan nyo magagalit pa. Sir, makinig ka. Look at me. Look at sir. Hindi mo ba alam na kaya kong patawag ang Toyota hanggang kataas-taas sa Toyota? Di ba yabang? Alam namin kaya mo yan, Rapi Tulfo. Ngayon, ang suggestion namin sa'yo, tawagan mo. Kasi sinabi naman nila na nasa Toyota na yung pera shoutout sa'yo, Dark Angel 44, watching from Mindanao. Shoutout sa mga taga Mindanao. Sa mga kababayan natin dyan. Okay? Look at me. Di ba? Ang yabang, guys! May bago ba kay Idol? Look at me. Look at me in the face. Oh my goodness. Tuloy. Pag sinalang ko sa hearing, sinabi ng Toyota, kalokohan, walang ganon. Di napahiya ka. Yes, sir. Gusto mo, dumating pa tayo sa ganung punto, patatawag ko yung Toyota, yung buong, kung sino man yan sa Toyota na kausap mo, patawag ko from top to bottom. Ay, yabang ang pucha. Ibiro mo, abalahin mo lahat. Pati manager ng Toyota yung may-ari, aabalahin mo, asip naman. Ay, sabi ni Silent Scream, so entitled. Kaya nga sana sinabi nila sigit. Nga, hindi, natatakot kasi sila. Tingnan nyo ano na mag-asawa, natatakot kasi sila. Tawagan mo, Idol, may number akong Toyota. Yan, ipatawag mo. Yun nga, maganda sana pinatawag para mas naging malinaw, di ba? Ito yung inaano ko rin dito hindi niya pinatawag Do not use names of people or names of company na sa tingin mo hindi ko kayang patawag. Actually, Idol, they're not using the company. Sinabi nila nasa Toyota na yung pera. Bakit mo hindi tawagan? Ba't di mo tawagan? Diba? Sabi mo kaya mong tawagan. Bakit ayaw mong tawagan ngayon? Para malaman. Kunin mo yung number nung kasa. Ay, ito kasi mahirap talaga Diba guys? Ito yung mahirap pag akusado ka talaga Pag puro kontra yan si Rapi Tulfo, hindi na yan mananalo next time. Dapat lang, di ba? Talonyo TV, shoutout sa'yo. Tawagan mo kung gusto mo. I-verify. Mas maganda nga sana dito, Lemon, matawagan. Para naman malinis yung pangalan nitong pulis. Kawawa naman Natatakot din Di ba? Kaya kung patawag kahit na sino, mapapahiram po kayo. Lalabas lang kayo pag sinungaling. So wag na kayo magsabi na Toyota, si Shobi, Humphrey, kung sino-sino, wag na. Muna natin pag-usapan yung pagsoli.
Okay po. Diba? Kasi pag inulit mo pa yan, sir, i-detail kita, patatawag kay Odette yung pangalan, yung Toyota, at sinasabi ng Toyota. Tawagan nyo na. Kasi tawagan nyo. Wala kaming kinalaman dyan. Napahiya kayo. Sana bago siya gumanyan, no, na manakot-manakot siya, tawagan niya para mapatunayan nila kung hindi na ibigay doon siya maghusga, di ba? Kung hindi talaga naidala yung pera. Ito, di ba nakakainis? Malas nyo kasi kayo nagsumbong yung Rubia couple talaga, papanigan dyan at by hook or by crook. Oo nga, di ba? May request pa na kulay yan, kaya hinahanap pa ng agents. Yun pala yung ano yan. Parang agents yan, kaya dapat yung agent ang nag-update sa clients kung anong status. Yun nga, sir, ang problema, itong mag-asawa na inip. Parang naisip nila na niloloko sila. Hindi naman ganun kadali, di ba? Kasi nga may pagka-inosente sila sa mga ganyan, itong mag-asawa. Yun yung naging problema rito. So ngayon ang problema nitong dalawa, paano nila ngayon i-refund yung money? San kasing branch ng Toyota? Yun nga sana inalam nila Gcash loadan kita. Ako Neil, loadan mo ako. Mga kamags ko, may biyahe ako, alis na ako andyan sa VIP ko. Kuya Mags, I love you. I love you to, Sausaw. Ingat. Ingat sa pagdadrive, ha. Ingat. At least habang hindi pa kayo napay, habang wala pa sinasabing Toyota, hindi namin kilala mga yan, at least meron kayong konting graceful exit. Tama, ma'am? Tama. May konting graceful exit. Utang na loob. Sa utang na loob pa nila sa yan, yung konting graceful exit sa Rapid Tulfo. Utang na loob pa nila sa iyo. Dapat magpasalamat itong mag-asawa sa iyo. Diba? Hampi-dampi, sabi ni Ami Garcia. So katapusan, ma'am, Mrs. Solina, wala ng Toyota, wala ng Hampi, wala ng Shobi. Ano sinabi niyo kanina, ma'am? Shobi po. Wala ng Shobi. Wala ng Charles. Katapusan, okay sa inyo? Opo, sir. Okay. Kasi nga ayaw mo laliman yung investigasyon mo. Gusto mo shortcut lagi. 1 year na pala. Kung yung pininegosyo nyo, di baka nagdoble na po yung... Ako pa ba po sobrang malulain? Ako po, di ko na po. Sura po pa man din akong malulain. Ako po ay sa Bordes, Quezon Pagaling, Pulilio. Bakit katapusan pa, Sarge? Hindi po kakayanin, sir. Siyempre, magpo-produce po ako ng pera, sir. Saan yung po nagastos yung pera? Hindi ko nga po nahawakan yun, sir. Hindi pa ako maniniwala. Promise. Hindi pa ako maniniwala. Di ba ayaw niyang maniwala na hindi nahawakan yung pera? Kaya kawawa talaga dito yung mga narireklamo Buset ka talaga. Di ba ayaw maniwala Paano kasing maaayos? Kaya nga sinasabi ko nga, sir, kapag pagpapatuloy yung pagsisinungaling, lilitaw po yan pagdating sa hearing natin. Yes, sir. Papatawag yung Toyota. Yes, sir. Diba? Gusto mo patawag yung Toyota? Tapusan na. Kinurot ka na nga ni Mrs. mo ng girlfriend. Hindi po, sir, para lang po matapos na Hindi nga kasi akala ni Sarge, nanonood ka naman mga hearing, Yes, sir. Sabi nung police, sir, sige. Di ba? Sir, sige, magpatawag. Kasi nga, hindi niya talaga nahawakan yung pera. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya lang nga, pinaninindigan na ni Idel na guilty na itong mag-asawa. Kaya lang din yung babae takot Di ba? Daddy Rico, gaming shoutout sa'yo. Ako dyan, sagutin ko si Tulfo. Di ako maniwala sa'yo, Idel. Di mo nga ma-explain ang domicile Ang malupit nga dito, Daddy Rico, wala siyang alam sa GCash, pero hinusgahan niya na itong mag-asawa. Ginagawang tanga talaga ni Tulfo yung taong mahihirap. Pero sabi niya, mahal niya yun. Ang gulo din ang utak nito, sabi niya, mahal na mahal ko yung mga mahihirap, yung mga pobre. Tatawa si Daddy. Arky, tatanong ka tapos hindi ka maniniwala. Di ba? At saka sabi niya, tinanong niya.
gusto nyo, magpatawag ako ng hearing sa Senado? Sabi nung papatawag ko yung Toyota. Sabi nung pulis, sige po. Kaya lang natakot yung asawa eh. Ay, shoutout sa'yo. Korean ba yan o Chinese? Shoutout sa'yo. Sabi ni Talonio, sinabi ng lawyer sa Just Mercy, now I know helplessness is the enemy of justice. Naisip ko agad mga tao pumupunta. Di ba? Kahit ako yun ang naisip ko eh. Tapos naluwa-luwa ako, grabe. Naluwa talaga ako sa movie na yun. SDL 2021, wala talagang alam yan. Paluwagan nga, illegal daw. Di ba grabe? Yung po na yung patawag yung Toyota, kataas-taasa sa Toyota. Yes sir, alam ko naman po yun sir. Takot lang tong asawang babae. Wag mo na kasing hiritin na patawag ko para hindi din mo pa patawag. Hindi, ikaw nagtanong Idol. Ikaw nagtanong na gusto mo ipatawag ko yung katasasan sa Toyota. Nung umuo, tapos sasabihin mo siya ang humihirit. Parang kasalanan pa ng pulis na ipapatawag mo yung Toyota sa hearing. Ikaw nagtanong. Nung umuo, gumaganyan ka. Anong klase to? Di ba guys? Toyota, pag ginawa ko, maski nga ngayon, kaya kong patawagan Toyota sa telepono kung... Ay, sino ba to? Si SDL 2021, shoutout sa'yo. Yari ka na naman kay Miss Alona. Kaya nga kung available sila, pag dinila ng Toyota, bingo, yari ka, huli ka, mapapaya ka, sir. So, maliwanag dito guys, ginagamit ang power niya, power tripping, at ginagamit ang Senado para ipahiya yung mga taong ayaw umamin sa RTIA. Or, wala namang aaminin sa totoo lang eh. Wala namang aaminin itong mag-asawa. Mali ako doon. Walang aaminin itong mag-asawa kasi sinabi naman nila yung totoo. Diba? Kaya lang, ayaw maniwala ni RT, gusto niya ipahiya doon sa Senado. Gagamitin yung Senado, gagamitin yung pera natin para magpahiya ng tao doon sa Senado. Yung nakakahiblad dito. Janet, nandiyan ka ba ba? Sa baba nyo, once na sinabi ng Toyota, hindi namin kilala yan. Kayong dalawa makukulong doon sa baba. Di ba? Kulong agad, takutan na agad. Takutan na naman. Takutan card. Activated. Sarap sagutin na sinabihan ako ni Idles. Sino ka ba, taxpayer? Nagpapasweldo sa'yo. Di ba? Maganda may patawag sa ating mga kabatas eh. Ewan ko lang. Diyan pa lang nga hiniya mo na eh. Pag tinawagan mo ng Toyota, malalaman mo ang totoo. Ay, ayaw ang tawagan. Idol, para mabilis na masolve, tawagan mo na para malaman kung magsisinungaling yung PSSG. Papatawa ka ba, Idol? Si Boss Lee, tawagan mo ulit. Mumurahin siya nun. Sa bagay, aircon naman po yung ngayon. Yung sa Senado, aircon na, dati electric fan. Saka maayos naman ang kama doon. Dati banig, ngayon kutsyon naman. Narinig niyo yun, guys? Dati raw banig. Ang hilig sa banig nito, no? Ang hilig sa banig. Lalatagan naman ng banig. Sino mandarambong talaga? Yan ang tanong dyan. Pero alam natin ang sagot dyan. Once nasabihin ng Toyota, kaya nga tawagan mo na, Shari. Isa ka ring bobo, Shari. Salamat sa'yo.